Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang tanghali po, no? Ito po ang latest update natin para nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Nika. Si Bagyong Nika nga po patuloy po ang paglakas. Ito nga po ay tinataglay yung 100 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 125 km per hour. At bumilis nga itong kanyang direksyon at ito po ay nasa 30 km per hour. Iba yung paghahanda at pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan. Ang entry point pa rin po niyan dito nga sa may parte pa rin ng Aurora at ang exit point niya, no, dito po sa may parte ng dulong bahagi ng Ilocos Norte, no, papunta na pong Ilocos Sur. At sa ngayon nga po, mataas nga po ang chance niya, no, na umabot na hanggang typhoon category bago nga po maglandfall. At sa ngayon, yung kanyang extension ng kaulapan ay umaabot na po yan sa parte ng Bicol Region at ng northeastern portion ng Visayas. At yung low pressure area naman na minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, stable pa rin po yan at ito po ay posible pa rin maging si Bagyong Opel at magiging typhoon category po yan pagpunta naman dito sa parte ng extreme northern Luzon. Ito nga po sa inilabas ng European Center, mapapansin nga po natin na yung pinaka-entry point po niya, no, dito nga sa may pagitan po ng Kasiguran at ng Dilasag at dadaan po yan dito sa may parte ng Alfonso Lista. Then dediretso yun po niyan ang Tinglayan at dito po ay lalabas po yan sa may parte nga po ng Bigan at ng in-between Bigan and Kabugao. At pagkatapos po niyan, lalabas na po yan ng landmass ng ating bansa pagdating nga po ng November 12. At iba yung pag-iingat pa rin dahil nga po ito'y mataas ang tsansa na maging typhoon category. Ito po ay posibleng malakas pero asahan nga natin ay hihinayan ng bahagya pag tumama na nga po yan dito sa kabundukan ng Sierra Madre. Sana po maging handa yung ating mga kababayan para nga po sa pinsalang dulot, magiging dulot ni Bagyong Nika. Dito po sa storm wind signal na ilabas ng bagong pag-asa DOST, no? Signal number 2, Isabela, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, southern portion ng Cagayan, Nueva Vizcaya, Quirino at northern portion ng Aurora. Signal number 1 naman sa may Babuyan Island, northern portion ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Nueva Ecija, southern portion ng Aurora, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Rizal, northern portion ng Metro Manila at eastern portion ng Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at northern portion ng Albay. Yan po yung mga nakataas ni storm wind signal number 1. At dito naman sa forecast track ng bagong pag-asa DOST, no, halos hindi naman nagkakalayo yung forecast track nila ng European Center dahil yung pinaka-sentro nga po ng bagyo ay halos dire-diretso lamang po yan, no, sa parte ng Aurora. At again, yung ating cone of uncertainty, dyan po maglalaro yung pinaka-sentro ng bagyo. Pagka humina nga po yung high pressure area na umiiral sa ating bansa, posible pa nga pong umangat itong si Bagyong Nika. Pero kapag patuloy po, no, stable ng high pressure area, tuloy-tuloy nga po na ito'y papasok sa may parte ng Aurora, o kung lalakas pa yung high pressure area, mas bababa pa nga po ng bahagya. Pero sa ngayon nakikita natin, stable po yung high pressure area, kaya mataas po ang tsansa na magiging accurate po yung pagpasok nito sa may parte nga po ng Aurora. Ito naman po, no, yung posible nating asahan, no, ngayon yung moderate to heavy rain na nasa 50 hanggang 100 mm
Dito nga po sa may Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at Northern Samar. Asahan nga po natin yan yung mga tsansa ng mga pag-ulan. Bukas naman po, ito po yung ating posible ng asahan. Dahil andito na po yung potential ng landfall scenario niyan ni bagyong Nika. So asahan natin yung intense to torrential rain na aabot ng 200 pataas, 200 mm. Ito po ay aabot hanggang dito nga sa Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora. And heavy to intense rain naman, yung nasa 100 to 200 mm naman po, yung posible ibagsak na ulan sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, and Quirino. Moderate to heavy rain naman po dito sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, and Tarlac. Kaya iba yung paghahanda po para sa ating mga kababayan para nga po sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ito naman po, pagka nakalabas na yung pinakasentro niya sa ating landmass, asahan naman po natin yung heavy to intense rain naman po sa may Ilocos Norte, Apayao, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, and Ifugao. Asahan naman natin yung moderate to heavy rain pa dito naman po sa may Babuyan Group of Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po expected na po natin yan. By in between 12 noon hanggang 2 p.m. ay dyan po mag-i-start yung landfall scenario niyan sa parte nga po ng Aurora. Kaya sana po yung mga kababayan natin dyan ay nakahanda na para sa potential nga po na pamiminsala o hagupit ni bagyong Nika. By November 12 naman, asahan na nga po natin, ito po ay nasa labas na ng landmass ng ating bansa at yun naman po yung pagpasok ni posibleng bagyong Opel. Si bagyong Opel nga po, mataas din po ang tsansa niyan na umabot ng hanggang typhoon category at maapektuhan nga po niyan yung parte ng eastern section ng extreme northern Luzon, yung kanyang diametro. By November 13, tuluyan ang nakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito si bagyong Nika, habang approaching naman na po si bagyong Opel sa may parte nga ng extreme northern Luzon. By November 14 and November 15, asahan na nga po natin magre-recurve nga po yan kung mapapansin nga natin na wala po yung pagbugso ng hangin na nanggagaling sa China. At pagdating naman po ng November 16, magre-recurve na po yan at may low pressure area naman po na makaka-apekto o yung cloud cluster dito nga po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao. Pagdating naman ng November 17, dito po muli nang bubugso yung malakas na hangin at eto nga pong si posibleng typhoon na Opel ay dito po ay dahan-dahan po magda-downgrade yan o hihina. By November 18, asahan nga po natin lalakas yung bugso, ito nga po yung tinatawag nating possible northeast monsoon o yung amihan at pagsasalubong nila nung easterlies, kaya mas magiging maulan pa rin po sa parte ng eastern section ng ating bansa. Kasama pa rin po dyan ang Palawan, Bicol Region, Central Luzon, Northern Luzon, maging Mindoro Provinces, Visayas at Mindanao ay magiging maulan nga po. By November 19, asahan natin tuloy-tuloy po magiging maulan sa ating bansa dahil nga po sa pagsasalubong nitong dalawang hangin. Inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung mga posibleng senaryo nitong dalawang bagyo na muling makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.